Sandra's POV. Dalhin mo ko kay Don Emmanuel Sancho. Matapang niyang wika. Mabilis na nag-angat ng tingin sa kanya ang lalaki. Bakas ang disgusto sa mga mata nito sa mga sinabi niya. Pero wala siyang pakialam pa doon. I heard your conversation with Helios. Apas lang ni Don Emmanuel sa Enrique kapag hindi mo ko ibinigay sa kanya. Sa tingin mo ba magugustuhan ni Enrique ang iniisip mo? Mas gugustuhin pa niyang pumanaw kaya sumapa sa kamay ka ni Don Emmanuel. Mag-isip ka naman, Sandra. At ano, hahayaan ko na lang ang asawa ko doon na pahirapan ang sarili niyang ama? Hindi pwede yun, Sancho. Pagod na akong tumakbo. Pagod na ako magtago. Problema namin tong mag-asawa, kaya hayaan mo ko magdesisyon para sa sarili ko. Puno ng determinasyon niyang wika. Hindi siya pwedeng tumunganga lang at walang gagawin. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman siya ganoong klaseng tao noon. She used to be brave and independent. One main reason kung bakit siya naglaya sa kanila kahit pa walang kasiguraduhan ang kahahantungan niya. And right now, she sees no difference within the situation. Sa'yo na nga nanggaling mismo, hindi ba? Yung anak ko yung habol ni Don Emmanuel. Hindi niya ako basta-basta papaslangin hanggat nasa akin ang anak namin ni Enrique. I will make a deal with him. Me in exchange of Enrique's life. Tingin mo ba makikipagnegosasyon ng maayos sa iyong matandang yun? Tuso si Don Emmanuel, Sandra. Ang nakita mo ay wala pa sa kalahati ng kung gaano kasama ang taong yun. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka pwedeng lumabas dito sa pamamahay ko hanggat hindi pa namin siya napapabagsak. I will save your husband and bring him to you. Just please, Sandra, don't make any move that will compromise you and the baby. Napalunok siya lalo na nang marahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. Both of you are important to me, Sandra. Please, trust me on this one. Pinapangako kung hindi kita bibiguin. Hindi na siya nakipagtalo pa sa lalaki at tumango na lang kahit palabag sa loob niya ang nais nito. Walang silbi kung makikipagdebate pa siya dito sa gusto niya dahil alam niyang hindi ito papayag sa gusto niyang mangyari. Ilang oras ang nakalipas matapos nilang mag-usap ni Sancho. Pansin niya ang mas pagdami pa ng mga bantay sa paligid. Marahil sinisiguro nito na hindi siya tataka sa poder nito. Napabuntong hininga na lang siya at naglakad na patungo sa kanyang silid. Pero napahinto siya nang magring ang telepono sa salas. Luminga siya sa paligid at nakitang abala ang mga katulong sa kani-kanilang gawain. Kaya naman dinampot na niya ang telepono para sagutin. Hello? Hello, my daughter-in-law? Ani ng isang pamilyar na boses. Nalaki ang kanya mga mata at gulat na napatingin sa hawak na telepono. It was her father-in-law, Don Emmanuel. Muli niyang inilibot ang tingin sa paligid, pero ganun pa rin, abala pa rin ang mga katulong sa gawaing bahay. Pilit niyang pinakalma ang sarili at pinalabas na natural lamang siyang nakikipag-usap sa kakilala para hindi maghinala ang mga nagbabantay sa kanya. Mukhang dininig na ng langit ang dalangin niya na makahanap ng paraan kung paano matulungan si Enrique. Anong kailangan mo? Formal niyang tanong. I will not beat around the bush, Sandra. I want you in exchange for Enrique's life. Mahal mo naman ang anak ko, hindi ba? At hindi mo naman siguro gugustuhin na makita siyang isa ng malamig na bangkay. Baka sa boses ng matanda ang labis na tuwa. Napakasama talaga na matandang to. Napabuntong hininga na lang siya. Sobra-sobra na ang tulong na naibigay ni Sancho sa kanya. At tama si Amira. Problema niya to. Kaya dapat lang na siya ang humanap ng solusyon at hindi ang ibang tao. Sana patawarin siya ni Enrique kung gagawa man siya ng bagay na labag sa loob nito para ito sa kaligtasan ng asawa niya at pinapangako niya sa sarili na hindi niya ipapahamak ang anak nila. Maybe you are not afraid of me anymore, seeing that you're relying too much on Morete's force and protection. I'm giving you until midnight, Sandra. Take it or leave it. Dagdag pa nito nang hindi siya agad nakasagot. Paano ako makakasiguro na tutupad ka sa usapan natin? May pagdududa niyang tanong. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Ikaw ang may kailangan sa akin, Sandra. Kaya dapat lang na ako ang masusunod. Pumunta ka sa address na ibibigay ko sa iyo mag-isa. Remember this, kapag hindi ka sumunod sa usapan natin, buhay ng asawa mo ang magiging kapalit. Pagbabanta ni Don Emmanuel, mariin siyang napapikit. May choice ba siya? Malamang wala. At kung gusto niya makita pa ang asawa niya, susunod siya sa gusto nito. How can be he so cruel to his own son?
Wala ba itong kahit konting pagmamahal kay Enrique? Promise me, you will set Enrique free kapag tumupad ako sa usapan, Don Emmanuel. Marahan pang natawa sa kabilang linya ang matandang lalaki. You have my word, my dear daughter-in-law. Just remember our deal. Huling katagang binitawan nito bago naputol ang linya. Who was on the line, senyorita? Gulat siyang napalingon sa kanyang likuran at nakita si Pert na nakatayo doon. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Mula sa kanyang muka, lumipat ang tingin nito sa kanyang kamay. Hindi niya maaaring sabihin dito ang naging usapan nila ni Don Emmanuel dahil paniguradong magsusumbong ito kay Sancho. Tinatawagan ko ng kaibigan ko na nasa Japan. Nasa ospital kasi ang best friend ko, kaya nangungumusta ako. Pagsisinungaling niya rito. Sandali pa siyang tinitigan ng lalaki bago tumango. Mabilis na lang siyang umalis at nagpaalam na dito upang papunta sa kanyang silid. She needs to think of a way kung paano siya makakalabas doon na hindi nalalaman ng mga bantay. Don Emmanuel's POV. Napangisi naman si Emmanuel habang nakaupo sa swivel chair ng kanyang opisina. Ang pag-ibig ay talagang magpapabulag at magpapahina. Same with what happened to Enrique today. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Agustin para ihanda ang kanilang tauhan na kukuha kay Sandra. He has to make sure they can capture her safe and no harm done para magkaroon pa ito ng silbi. Sa ngayon, hindi pa niya pwedeng paslangin si Enrique. Nang sa ganon, mapakinabangan din niya si Nicole sa kanyang mga transaksyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kanyang opisina at bumungad ang babaeng kani-kanina lang nasa isipan niya. Where is Enrique, Tito Emmanuel? What have you done to him? Mangyak-ngyak nitong tanong. Relax, Nicole. Enrique is doing fine. Nakangiti niyang sagot at pinindot ang button ng malaking TV na nasa kanyang opisina. Bumungad kay Nicole ang duguan at nakagapos na si Enrique. Natutop ng babae ang bibig nito at galit na tumingin sa kanya. You call that fine? Unti-unti mo siyang pinapaslang, Tito. Hindi ito ang ipinangako mo noong sinabi mong hindi mo siya papaslangin. Set him free right now o tayo ang magtutuos. Hysterical nitong sigaw. Lihim siyang napaismid. Naaalibadbara na siya sa ingay ng babaeng ito, kaya naman nagpasya siyang bigyan ito ng paunang lunas para mahimasmasan ito. Ang pagkahumaling ng babaeng ito kay Enrique ang isa sa mga barahan niya para paamuin ito. Enrique is going to reunite with his wife. He's faking his amnesia para lokohin ka, Nicole. In fact, Sandra is pregnant with her child. Ngayon, sabihin mo sa akin, gusto mo pa ba siyang palayain? What? Halos hindi makapaniwala nitong tanong. Yes, you heard it right. She's pregnant with Enrique's child. Naririnig mo ba ako, Nicole? They will be having a... Stop! Hindi ako papayag na maging masaya sila, Tito. Gaganti ulit ako sa babaeng yon at sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas sa akin. Sigaw nito bago padabog na umalis ng kanyang opisina. Nang makaalis si Nicole, ay muli niyang idinayal ang numero ni Agustin para sa isang misyon na kanyang iuutos sa lalaki. Agad naman itong sumagot sa kabilang linya. Take care of the Vice President, Agustin. Make it clean, successful, and untraceable. Napabangon si Sandra sa kama nang maisip niya kung sino ang maaari niyang hinga ng tulong. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tahimik na pumanhik sa itaas. Panay pa ang lingon niya sa paligid para siguruhing walang nakatingin sa kanya. Huminga muna siya ng malalim habang nakatayo sa isang malaking pintuan. Sana lang ay tulungan siya nito sa nais niya. Marahan siyang kumatok sa silid. Ilang sandali pa, bumukas ito at bumungad sa kanya ang mataring na mukha ni Amira. What do you want? Tulungan mo ko makaalis dito, Amira. Habang sa kabilang dako, mahigpit pong ipinagbili ni Senyor Emmanuel na hindi po kayo pwedeng pumasok, Ma'am Nicole. Ani ng isang bodyguard na kaharap niya. She rolled her eyes on him. Naiinis na siya dahil ilang beses na siyang tinanggihan ng bantay na nakatoka sa kinaroroonan ni Enrique. Hindi pwedeng hindi niya makita ang lalaki. Sandra was heavily protected by the Morettis, kaya kailangan makalabas na Enrique dito. Nang sa ganon, kunin ito si Sandra sa poder ni Sancho. Walang malakas na alliance sa Enrique sa ngayon dahil lahat ay hawak ni Don Emmanuel, kaya madali niyang magugupo ang seguridad ni Sandra at tuluyan itong mapaslang pag nagkataon. Asar na asar siya sa balitang buntis ito at si Enrique ang ama,
The nerve of that woman! Siya lang dapat ang magbigay ng anak kay Enrique. At wala nang iba pa. Ang tagal niya naghintay at nagtiis sa kakarampot na atensyon na nakukuha niya sa lalaki. Tapos ganun-ganun na lang yon? Come on! Don't you know who I am? I am one of your boss alliances. At fiancé ako ni Enrique. So just let me in. Mataray niyang utos. Sinenyasan niya ang kanyang dalang tauhan na pilitin ng bantay. Wala siyang pakialam kung magagalit man si Don Emanuel o hindi. Makukuha niya ang anumang gusto niya. And right now, she wants Enrique. So she will get him by hook or by crook. Pasensya na po talaga. Sabay-sabay silang napayuko dahil sa isang malakas na pagsabog na nagmumula sa labas, kasabay ng pagyanig ng buong mansyon. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang eardrums dahil sa sobrang lakas ng tunog na yon. Mabilis siyang inalalayan ng kanyang tauhan palayo sa lugar habang ibang mga tauhan ni Don Emanuel ay nagkakagulo na. Damn! Mukhang mauunahan pa yata siya ng sino mang gustong iligtas si Enrique. Pilit siyang kumuwala sa kanyang tauhan, pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya at sapilitan pa siyang tinangay palabas ng mansyon gamit ang daan sa likurang bahagi. Lumingon siya at ganoon na lang ang gulat niya nang mapagsino ang sumalakay sa lugar ni Don Emanuel. Hindi siya pwedeng magkamali. One of them was Constantine Rossini. Kilala ang lalaki sa lipunang kinabibilangan nila. Paano ito nakarating dito? Kakampi ba ito ni Enrique? Kung ganon, ay malakas ang laban ni Enrique kay Don Emanuel. Nang makasakay sila ng sasakyan, tinawagan niya ang ilan sa kanyang mga tauhan para magmanman sa ikinikilos ng kampo nila Enrique. Kailangan mailigpit niya si Sandra sa mas lalong madaling panahon. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang mansyon si Sancho. Agad naman siyang sinalubong ni Pert. Kasama niya ngayon si Enrique na kahit anong pagpupumilit nilang ipagamot muna, mas nais pa nitong masilayan si Sandra bago magpa-ospital. Isa siya sa sumugod sa bahay ni Don Emanuel at nagligtas kay Enrique kasama ang hindi niya inaasahang individual. Hindi niya aakalaing magkaibigan pala si Constantine Rossini at Enrique, gayong mahigpit na magkaribal ang pamilya nila. Kasama din nila ang kaibigan ni Enrique na si Velasquez. Where is Sandra, Pert? Bungad niya sa lalaki. She's resting inside the room. Anito at iminuwestra nito ang silid na inukupan ng babae. Ako nang papasok. Biglang sabat ni Enrique. Nakangiwi naman itong pinagmasdan ni Rossini. Damn dude, are you sure you're going to see your wife in your state right now? Hindi ba siya madidiscourage sa mukha mo? Mukha ka kasing pulubi. Pinukol ni Enrique ng matalim na tingin ng lalaki. Nagtaas naman ito ng kamay at mabilis na tumalikod upang magtungo sa pinakamalapit na sofa. Labis ang galak ni Enrique na makita si Sandra. Ngayong alam na nito ang totoo, maaari na niya itong yakapin na mahigpit, gaya ng nais niyang gawin nang muli niya itong makita pagkatapos niyang maaksidente. Mabilis pa sa 4:00 niyang pinihit ang doorknob at binuksan ang pintuan. Sandra? Tawag niya sa babae pero walang sumagot. Maayos din ang kobrekama, palatandaan na walang nahiga doon. Nagtungo siya sa banyo at nagbabaka sakaling naroon ito. Pero hindi niya nahanap ang babae at maging sa walk-in closet ay wala rin. Damn Moretti, Sandra is not here. Bert told me she's here. Take a look and see it for yourself. There is no Sandra here. Galit niyang wika. Napahilamos na lang siya ng muka dahil sa labis na frustration. Nasaan na naman ang asawa niya? Nang hindi nila mahagilap si Sandra, ay napagpasyahan na nilang tingnan ng CCTV footage ng bahay. Maya-maya pa, nakita nilang umakyat sa itaas si Sandra at pumasok sa isang silid pero hindi na muling lumabas pa. Bagos ay isang babae ang bumaba ng hagdanan. Bitbit ang isang malaking maleta. Who is that, Sancho? Tanong niya sa isang malamig na boses. That's my wife. Mahinang sambit nito. Mabilis siyang hinablot ang kwelyo ng lalaki. You told me I'll protect her, Sancho. Ipinagkatiwala ko siya sa'yo at nangako ka rin sa akin. Anong nangyayari ngayon? Galit niyang wika. I'm doing my best, Enrique. Is this what you call the best? The vice president was in a critical condition after being shot and my wife is missing. You call this the best? Aniya sa nagagalit na mga ngipin. Agad naman silang inawat ni Rossini at pinaghiwalay. Calm down, Enrique. You're way too irrational. Everyone is doing their best. Dahan-dahan na lang niyang binitawan si Sancho at mabilis na umalis ng lugar.
Nakahinga ng maayos si Sandra na buksan na ni Amira ang dala nitong luggage kung saan siya itinago ng babae. Tagaktak ang pawis niya sa noo at maging sa buong katawan niya. Nang humingi siya ng tulong kay Amira, ay hindi ito agad pumayag sa gusto niya. Bagkus ay pinagdudahan pa nito ang intensyon niya. Mabuti na lang at nakumbinsi niya ang babae pagkaraan ng ilang sandali. Nagpanggap itong uuwi ng Russia dahil ayaw nitong makita siya at si Sancho na magkasama. Dala nito ang malaking luggage kung saan siya nagtatago para makalabas sila ng bahay na walang magdududa sa ikinikilos nila. Are you alright, Sandra? Sigurado ko bang tutupad sa usapan niyang sinasabi mo? Baka mamaya pinaglalaruan ka lang yan dahil alam niyang wala kang kamuwang-muwang sa mga bagay na ganito. Saad nito sa himig na pangiinsulto. That's none of your business anymore, Amira. You will benefit from this, kaya tama ka na sa pang-uuya mo sa akin. Well, you're right. Pagsang-ayon pa nito. Where should I take you, Miss Fernandez? Or is it Mrs. Hipolito? Dito na lang ako, Amira. I'll be riding a taxi going to my destination. Salamat sa tulong mo. Aniya rito. Inilibot niya ang tingin sa kinaroroonan nila. Madilim na ang gabi at kaunti lang ang poste ng ilaw na matatagpuan doon. Pinili niyang bumaba sa tagong parte ng syudad kung saan walang masyadong CCTV sa paligid. Nang hiram din siya ng cellphone kay Amira para magamit niya. Gaya ng hiling ni Don Emanuel, pupunta siyang mag-isa kapalit ng buhay ng asawa niya. Umikot ang mata ni Amira at humalukip-kip na sumandal sa kotse nitong dala. I'm not helping you, Sandra. I just want you out of my husband's life. Kaya ako ginawa ang bagay na to. I hope we won't be seeing each other again. Goodbye, Sandra. Sarkastiko nitong sambit bago tumalikod sa kanya at pumasok sa kotse. Naiwan siyang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Amira. Bumuntong hininga muna siya bago tumawag ng grab taxi na maghahatid sa kanya sa address na ibinigay ni Don Emanuel. Hindi naman siya naghintay ng matagal. Maya-maya lang, huminto na sa kanyang harapan ng isang taxi. Habang lula ng sasakyan, marahan niyang hinaplos ang kanyang singsing. Alam niya sa sarili niya na kahit saan man siya magpunta, mahahanap siya ni Enrique. Nang mapadaan sila sa may kalsada sa ilalim ng tunnel, ay bigla na lang siyang kinabahan. Nang bigla na lang huminto ang sasakyan. Kuya, may problema ba? Nagtataka niyang tanong. Wala siyang narinig na sagot mula sa driver. Pero nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at may isang taong sumakay katabi niya. Dahil madilim ang paligid, hindi niya maaninag ang itsura ng estranghero. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Siguro nga ay tama si Sancho. Tuso at mapanlin lang si Don Emanuel. Maaaring hindi ito tumupad sa usapan nila. Pero, masisisi ba siya sa naging desisyon niya? Nais lang niyang iligtas ang asawa niya. Bitawan mo ko! Pagpupumiglas niya, masyadong malakas ang lalaki dahil kahit anong pilit niyang makatakas, ay hindi siya nagtagumpay. Bagkus ay may pinaamoy pa ito sa kanya, dahilan para manghina siya at tuluyang mawala ng malay. Masakit ang ulo ni Sandra nang magising siya. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata at inilibot ang tingin sa paligid. Purong puti ang kulay ng silid. Halos wala siyang nakitang ibang kagamitan sa loob bukod sa isang lamesa, upuan at isang aparador. Sapu ang kanyang noo ay bumangon siya sa kama. Pinakiramdaman muna niya ang sarili bago marahang tumayo at nilapitan ng aparador. May nakahanda na doong mga damit. Para ba sa kanyang lahat ng yon? Nasaan nga ba siya sa ngayon? Pero nadismaya siya nang mapagtantong walang kahit na isang bintana ang silid. Anong klaseng lugar kayang pinagdalhan sa kanya? Naramdaman niyang may mga yabag ng sapatos na paparating, kaya naman mabilis siyang bumalik sa kama at doon umupo habang hinihintay na bumukas ang pinto. Pero kaagad nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Don Emanuel ang pumasok kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Nakapaskil sa labi nito ang isang masaya at matagumpay na ngiti. Hindi ka tumupad sa usapan natin, Don Emanuel. Nasaan na si Enrique? At saka, saan mo ko dinala? Galit niyang tanong at akmang susuguri ng matanda, pero mabilis siyang napigilan ng mga tauhan nito at sapilitang pinabalik sa dati niyang pwesto. Take her easy, gentleman. Mawawalan ng silbi ang babaeng yan kapag may nangyaring masama sa bata. Anito sa mga tauhan. Tumalima naman ang mga ito, subalit hindi pa rin niluluwagan ang pagkakahawak sa kanyang braso. Relax, Sandra.
Your husband is alive and free like I promised." "I don't believe you." Sikmat niya dito. Nagkibit balikat naman ang matanda at naupo sa nag-iisang upuan sa silid. Saka mata man siyang tiningnan. "Take care of yourself while you're here, Sandra. You need to give birth to a healthy child who will inherit everything I have." Nakangisi nitong sambit. "Hindi ka magtatagumpay sa gusto mo doon, Emmanuel. Enrique will come to save me." Nagpakawala ang matanda ng isang malakas na halakhak na para bang may nakakatawa sa sinabi niya. "I've built this place a long time ago, and yet your past husband didn't find this place and will never be. We are on an island, my dear. Pagpipiyastahan ng mga alaga kong buwaya, ang sino mo magtatangkang pumasok o umalis sa islang to. Sige ka, at baka sumunod ka na kay Oliver." Panguuyam nito sa kanya. Kaagad sumulak ang galit sa kanyang puso nang banggitin nito ang yumao niyang ama. "Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng tatay ko." Muli itong natawa. Don Emmanuel seemed so amused with her words and expression. "Really, Sandra? Tss, mas gusto kong tawagin mo akong dad tulad ng dati. Hindi ka ba tinuruan ni Oliver kung paano igalang ang nakakatanda? Well, speaking of your father, gusto mo bang makarinig ng kwento tungkol sa daddy mo?" Natigilan siya at napatingin na sa matandang lalaki. Walang salitang namumutawi sa kanyang bibig, kahit pa man kumuha ng interes niya ang sinabi nito. Hindi maganda ang kutob niya. Bakit pakiramdam niya ay may masamang sasabihin si Don Emmanuel sa kanya? "Did you know that your father was supposed to be fine after his medication?" Anong ibig mong sabihin?" "Your father is regaining his strength after his treatment. Pero hindi yun dapat mangyari. Gusto ko na malaking issue na konektado sa pangalan ko at nagkataon na nalaman na magiling mong ama ang sekreto ko. And guess what? I ended his life in an instant and became the most trustworthy and caring father-in-law to you." Nakangisi pa nitong salaysay. "Isn't it interesting? I fooled you to the extent that you're so thankful that you have me in your life. That was so fun to see, Sandra. You should have seen your face right now." Natatawa pa nitong dagdag. Nagtaas baba ang kanyang puso dahil sa narinig. Walang kasing sama ang lalaking to sa paningin niya. "Napakawalang hiya mo!" Mahina subalit may diin niyang bigas. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga katotohanang kanyang narinig. "Pinagkatiwalaan ka ng daddy ko. Itinuring kanyang kaibigan. Napakasama mo!" Sigaw niya sabay sugod sa matanda. Mabilis naman siyang hinablot ng mga tauhan nito, dahilan para mapaupo siya sa sahig. Tumayo si Don Emmanuel at lumapit sa kanya. Hinawakan nito na mahigpit ang kanyang magkabilang pisngi. "Kagaya ka rin ng daddy mo. Masyado kayong pakialamero. Kung nakinig ka lang sana at hiniwalay mo agad ang anak ko, hindi mangyayari to sa'yo. Pero anong ginawa mo? Binago mo si Enrique. Dahil sa'yo, nagkandaletse-letse lahat ng mga plano ko." Buliyaw nito pagkatapos ay marahas siyang binitawan. "Ikaw ang dahilan ng pagdurusa mo, kagaya ng ama mo na may kasalanan kung bakit ito pumanaw. And you know what's worst? Inilihim ng asawa mo sa iyo ang katotohanan yun." No, hindi totoo yan. Hindi magagawa ni Enrique sa akin ang bagay na yan. You made up this lie para magalit ako sa kanya." Alam niyang maraming inilihim si Enrique sa kanya, pero hindi naman siguro nito gagawin ang bagay na sinasabi ni Don Emmanuel. Mahal na mahal siya ni Enrique. "Oh, do you really believe that my son is a good man?" "No, Sandra. He was selfish. Hindi niya sinabi sa iyo ang bagay na to dahil gusto ko niyang masolo na walang sagabal. Hindi ka mahal ni Enrique, gaya ng ibang babae niya. Katawan mo lang din ang habol niya. Dahil kung totoong mahal ka niya, magtatapat siya ng totoo sa iyo." Tanging higbi lang ang naging sagot niya sa sinabi ni Don Emmanuel. "Magpasalamat ka na lang at bubuhayin ko pa yung anak mo, Sandra. Just think of it as my little kindness to someone like you who almost ruined my business." Anito bago siya iniwan sa silid. Naghihina siyang napasubsob sa sahig habang inaalala ang daddy niya. He was so kind and considerate to the people around him. Naalala pa niya ang tuwa sa mukha nito nang pumayag siyang magpakasal kay Enrique. They were happy. They were supposed to be happy. Ang kasalanan lang nito ay labis itong nagtiwala sa kagaya ni Don Emmanuel. Isang demonyo lang ang makakagawa ng ganun sa kapwa niya. Papaano niya ba tatanggapin ang katotohanan? Pinaslang ng daddy ni Enrique ang kanyang ama at inilihim pa ito sa kanya ng asawa niya
Bakit naman ganon? Nagmahal lang naman siya. Bakit kailangang ganito kasakit? Nasa ganoong pag-iisip siya nang hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sahig. At nang magising siya, may nakahanda ng pagkain at tubig sa lamesa. Ayaw man niyang kumain, pero kumakalam na talaga ang sikmura niya dahil sa gutom. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog at wala rin siyang maaninag kung araw o gabi na ba sa labas at kung ilang oras na ba siyang naroon. Pagkatapos kumain, tulala siyang nakahiga sa kama at nakatingin sa kawalan. Nasa ganoon siyang posisyon na makarinig siya ng kaluskos sa labas. Sa pag-aakalang tauhan iyon ni Don Manuel, ay hindi na siya nag-abala pang kumilos. Bumukas ang pintuan nang hindi siya nakatingin dito. Bagkus ay nasa dingding siya nakaharap. "Tapos ka na bang kumain?" Tanong ng isang tinig babae. Hindi siya sumagot at nanatili lang na nakatalikod. Pero maya-maya ay naramdaman na lang niya na lumundo ang gilid ng kama. Tanda na umupo dito ang estranghero. Isang mainit na palad ang dumampi sa kanyang balikat. "Magpakatatag ka, Iya, para sa batang dinadala mo." Anito, dahilan para unti-unti siyang mapalingon sa direksyon ng babae. Masyadong sincero ang boses nito na para bang totoong may malasakit ito sa kanya at sa anak niya. Pagkaharap niya ay ilang beses siyang napakurap-kurap para siguruhing hindi siya namamalik mata. Those eyes, she had seen them before. The electric blue eyes that were so familiar to her. Lumipas man ang panahon at mukha ng tao dahil nagkakaedad na, sigurado siyang tama ang nakikita niya. Ikaw? Buhay ka?"